May isang bagay na ginagawa mo araw-araw na hindi mo namamalayan. Hindi ito trabaho, hindi ito ugali, hindi ito gawi. Ito ay isang boses. Isang boses sa loob mo na palaging nagsasalita nang mas malakas kaysa sa sinong tao sa buhay mo. At ang sinasabi ng boses na yon, hindi ka enough. Hindi para sa'yo ang success na yon. Subukan ka man, mabibigo ka rin naman. Maswerte lang ang iba, ikaw, iba ang kwento mo. At ang pinakamasakit doon, naniniwala ka sa kanya. Hindi dahil totoo siya. Naniniwala ka sa kanya kasi narinig mo siya ng maraming beses mula nung bata ka pa. Na para na siyang boses ng katotohanan sa loob mo. At yung boses na yon, hindi mo namamalayang pinaniniwalaan mo na siya araw-araw. Yun ang pumipigil sa'yo. Yung makamit yung buhay na palagi mong pinapangarap. Hindi yung ekonomiya, hindi yung kapalaran, hindi yung kakulungan sa oportunidad. Yung boses, yun ang paniwala na nakabaon sa loob mo. Na panahon na para wasakin natin. Ako nga pala si Tio Bray. Welcome sa Do You Think Podcast. At kung gusto nyo naman ng ganitong content, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. At pwede nyo rin pakinggan to sa Spotify. At ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang limiting beliefs. Sisirain natin sila. Bubuksan natin ang utak mo. I-rewire natin lahat ng iniisip mo. Sa pamamagitan ng science, sa pamamagitan ng spirituality, sa pamamagitan ng mga steps na magagawa mo simula ngayon. Dahil ang dream life mo, hindi ito pinapangarap lang. Possibility kasi yan. Na naghihintay lang na paniwalaan mo siya. Bago tayo pumunta kung paano sila sirain, kailangan muna nating maunawaan kung ano sila. At kung paano sila nandun sa loob mo. Ang limiting beliefs, sa simpleng salita, ay mga paniwala tungkol sa iyong sarili at sa mundo at sa iyong possibilities. Na nagliligpit, nagpipigil, nagbabago ng direksyon ng buhay mo. Nang hindi mo namamalayan. Sila ay hindi totoo. Sila ay just mga kwento na nagsimulang maging katotohanan mo. Dahil paulit-ulit mong pinaniniwala ang tunay sila. At narito ang mahalagang tanong. Paano sila nandun? Meron 3 pangunahing pinagmulan ang limiting beliefs mo. At kapag naintindihan mo ito, mas madali mong makikita kung bakit nandun yung sayo. Unang-una, ang pagkabata. Ang utak ng bata ay tulad ng isang sponge. Sa pagitan ng kapanganakan at 7 taong gulang mo, between 1 to 7 years old, ang utak ng bata ay nasa state ng theta brainwaves. Ang parehong state ng utak kapag ikaw ay nagme-meditate or nasa hypnosis. Sa state na yon, tinanggap ng utak ang lahat ng information ng walang filter. Nang walang pagtatanong, walang pagdududa, walang criticism. Lahat ng tinatanggap mo bilang katotohanan. Kaya, kung ang isang bata ay paulit-ulit na naririnig, huwag kang palaging nagtatanong, maingay ka. Natututo siyang maniwala na ang kanyang curiosity ay isang problema. May mga bata naman na hindi napainom ng tubig nung bata sila. Nag-rewire sa kanila na walang magpo-provide sa akin ng safety. Kung narinig ng bata, wala tayong pera para dyan. Hindi tayo ganun kaswerte. Natututo siyang maniwala na ang abundance ay hindi para sa kanyang pamilya. Hindi intentional ng mga magulang na itanim ang mga ito. Pero ang utak ng bata,
hindi niya natatanggi yung intention. Tinatanggap niya yung message at nagtatayo ng neural pathways sa utak natin na magiging default na way sa pag-iisip ng bata na yon habang buhay. Maliban kung ito ay sadyang babaguhin mo ang mga kamalasan na nagdulot ng sakit sa'yo. Ang utak ay dinesign para maging safe tayo. Kapag may nangyaring bagay na hindi tayo naging safe or nagdulot ng pain sa atin, physical man or emotional, ang utak ay agad na gumagawa ng tala. Huwag mo nang ulitin to. Dangerous yan. Yan ang sinasabi ng utak mo. Kaya kapag nasubukan mong mapahiya sa harapan ng madami, gumawa ng tala ang utak mo na huwag na muling magsalita sa harapan ng marami. So kumbaga, nililimit ka na niya. Bakit? Kasi pinoprotektahan ka niya na hindi ka na masaktan. Kasi kapag nasaktan ka ng taong minahal mo, gumagawa na ng tala ang utak mo na huwag na muling magbukas or huwag ka nang maging open ng ganon. Kung ayaw mong maulit yun. Example, kapag nag-fail ka sa isang malaking pangarap mo, gumagawa na ng tala yung utak mo or yung nervous system mo na huwag ka na uling mangarap ng ganong kataas kasi mag-fail ka din. To be honest, protective mechanism ito. Pero ang problema, ang proteksyon na ito ay naglalayo rin sa atin or nagtatayo rin ng kulungan sa mga utak natin. Pangatlo, ang paulit-ulit na message ng society natin. Ang kultura, ang media, at ang mga taong palagi mong kasama. Paulit-ulit silang nagpapadala ng mga mensahe tungkol sa kung sino ka dapat at kung ano ang posible para sa'yo. Kung hanggang saan ka pwedeng umabot. At kahit hindi mo ito sinasadyang pakinggan, ang utak mo tinatanggap lang ito. Kaya ngayon, sa edad mo, ang mga paniniwala mo tungkol sa sarili mo or your beliefs on yourself, hindi yan lahat galing sa'yo. Karamihan dyan, hiniram mo lang galing sa mga beliefs ng iba, especially ng mga magulang mo, nang hindi mo namamalayan. At yun yung good news. Kasi yung hiniram mo, now is the time na pwede mo na siyang ibalik sa kanila. At pwede ka nang pumili ng bago. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-exciting na bahagi ng episode na to. Ang neuroscience ng pag-rewire ng utak natin or pagbabago ng utak. Kasi ito yung truth na nagbago ng lahat para sa akin. At sa milyon-milyon sa mundo na nagdidesisyong baguhin yung buhay nila. Ang brain natin hindi siya permanent. Hindi to bato. Hindi to nakatala or nakatakda. Hindi to fixed. Ang utak, habang buhay yan. At may kakayahang magbago. Sa neuroscience, tinatawag nila itong neuroplasticity. Ang neuroplasticity ay kakayahan ng utak na gumawa ng bagong neural pathways or neural connections. At palakasin ang mga neural connections na paulit-ulit mong ginagamit, meaning with repetition every day. At ang pinakamakapangyarihang principle ng neuroplasticity is neurons that fire together, wire together. Ibig sabihin, ang mga neurons na sabay-sabay na nagiging active, nagiging mas malapit, nagiging mas mabilis, nagiging mas natural. Kaya kapag paulit-ulit mong iniisip ang isang bagay, nagiging mas madaling isipin ulit yun. Nagiging highway siya sa loob ng utak mo. At ang mga bagay na hindi mo iniisip, nagiging mas mahirap isipin. Nagiging abandoned road para sa'yo. Kaya ang limiting beliefs, napakatagal na nilang ginagamit na highway yung utak mo.
Kaya napaka-natural na silang dumadating. Kahit hindi mo sila sinasadyang limitahan dito. At yung dream life mo, ang mga positive na paniniwala tungkol sa sarili mo, baka sila yung abandoned road ngayon pa lang. Pero, ang sinasabi ng neuroplasticity ay kaya mong itayo ang bagong highway. Meaning, you can always change and rewire your brain. Kahit gaano kaluma yung utak mo, kahit gaano katagal, nandun ang limiting beliefs mo. Pwede mo siyang palitan. The question is, paano? Una, sa pamamagitan ng paulit-ulit ng bagong iniisip. So yung mga iniisip mo lagi mo siyang gawin. Merong sinabi kasi si Dr. Joe Dispenza, sa mga alam ko, kilala nyo na yan, sa mga taong into self-development. Siya isang neuroscientist. Ang personality mo ay gumagawa ng iyong reality. At ang iyong personality ay binubuo ng kung paano ka nag-iisip, kung paano ka nakakaramdam, at kung paano ka kumilos. Ibig sabihin, kapag binago mo kung paano ka nag-iisip, nagbabago yung reality mo. Literal, hindi to metaphor. Ibig sabihin, walang choice. In spirituality's terms, walang choice ang universe magbago ng reality kung ikaw mismo yung loob mo inayos mo. And then reality will reflect that back to you. Pangalawa, sa pamamagitan ng emotions mo. Ito yung mga bagay na hindi laging tinuturuan, na ang emosyon ay nagpapalakas ng neurological imprint sa isang naranasan mo or karanasan. Kapag may balakas na emotion ang kasama sa isang iniisip mo, mas malalim ang tinatakan nito sa utak. Kaya kung gusto mong mag-rewire ng utak, hindi sapat ang basta pag-isipan mo lang ang bagong paniniwala mo. Kailangan mong maramdaman to. Visualize mo yung dream life mo. At hayaan mong maramdaman yung saya, yung gratitude, and yung peace. Na parang as if nangyayari na to. Kasi kapag naramdaman mo to, yung utak mo nagsisimulang i-wire yung bagong experiences bilang bagong reality. Pangatlo, sa pamamagitan ng repetition and tamang timing. May 2 oras kasi sa araw mo na ang utak ay pinaka-receptive sa bagong programming. Unang-una, tuwing kakagising mo, at pangalawa, bago ka matulog. Kaya napaka-importante ang morning routine and night routine. Actually, your day starts the night before. Kasi sa mga oras na yon, ang utak ay nasa theta state. Again, theta state is the state na madali kang ma-hypnotize, hypnosis, and pag nagme-meditate ka. Kaya importanteng nagme-meditate ka araw-araw. Ito yung parehong state ng utak ng hypnosis tsaka deep meditation. Ang theta state ang nagbubukas sa subconscious mind mo. At ang subconscious mind, yun ang pinaka-powerful na part ng brain mo. 95% ng ating mga desisyon, actions, and emotions ay pinapatakbo ng subconscious. Kaya ang rewiring na ginagawa mo sa theta state ay direktang pumupunta sa pinakamakapangyarihang bahagi ng utak. Ika-4, sa pamamagitan ng pag-stop ng lumang patterns mo. Merong sinasabi sa neuroscience, use it or lose it. Ang mga neural pathways na hindi ginagamit ay dahan-dahan nawawala. Kaya kapag napansin mo na ang limiting belief ay darating at pinili mong hindi sundin to, nagpapahina ka nito. Bawat beses na hindi mo sinusundan ng lumang pattern or hindi mo sinundan ng lumang pattern, isang maliit na piece ng highway niya ay nagiging mas makitid.
At bawat beses na sinusundan mo ang bagong beliefs mo, isang maliit na piraso ng bagong highway ang nagtatayo. Paulit-ulit. Hanggang sa maging natural na yung bago. At yung luma, maging foreign man ito sa'yo, yun ang neuroplasticity ng action. Yun ang nag-rewire na yung utak mo. At ito yung posible para sa'yo ngayon. Sa edad mo, currently, sa kalagayan mo, posibleng-posible. Pinag-uusapan natin ang science. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na malamang mas malalim pa to. Okay? So just bear with me. Ito yung spiritual na dimension ng pagbabago ng isip mo. So let's go into spirituality. Kasi merong mga bagay na tungkol sa tao, tungkol sa pagbabago, tungkol sa paglikha mo, sa mga new beliefs mo and new reality mo na hindi pa talagang napapaliwanag ng science. At para sa akin, ang science at spirituality, hindi kasi sila magkalaban. Sila yung dalawang light na sabay na nagliliwanag sa isang truth. Pag-usapan natin ang tatlong spiritual na prinsipyo na makapangyarihan sa rewiring. Una, ang prinsipyo ng knowing or pagkakakilanlan. Sa lahat ng malalim na spiritual na tradition, sa Christianity, sa Buddhism, sa sinaunang teachings ng mga philosophy, may isang recurring na message. Ikaw ay higit pa sa iyong iniisip. Ulitin mo ulit yun. Ako ay higit pa sa aking iniisip. Ang mga limiting beliefs, sila yung mga layers ng mga damit na suot mo. Pero hindi sila yung sino ka. Sa Christianity, sinasabi sa Biblia, huwag kayong tumagal sa anyong ganito sa mundo. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Romans 12:12 or Romans chapter 12 verse 2. Kahit sa panahon ng mga apostles, alam na nila na ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Hindi sa pagbabago ng reality or kapaligiran mo, hindi sa pagbabago ng mga tao sa paligid mo. Again, sa isip. Kasi pag nagbago yung isip mo, nagbabago yung reality mo, yung lahat ng iba. Pangalawa, yung principle ng oneness or pagkakaisa. Merong concept sa quantum physics na nakakatuwa na nagpapatunay na sinasabi ng mga spiritual na guru mula pa nung sinaunang panahon na lahat ay connected. Sa quantum level, ang mga particle ay nagpapadala ng information sa bawat isa. Mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Kahit malayo sila sa isa't isa, tinatawag to ng mga neuroscientists or ng mga scientists na quantum entanglement. Medyo malalim na to. Ito yung spiritual na interpretasyon or ang spiritual na interpretasyon nito ay hindi ka separate sa mundo sa paligid mo. You are one with everything in English. Yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, yung pinaniniwalaan mo ay nagpapadala ng signal sa mas malawak or sa quantum field. Ito yung kapaligiran na sumasagot. Hindi to magic ah. Ito yung pinakamalalim na principle kung gaano gumagana or kung paano gumagana ang mundo. Kaya ang pagbabago ng beliefs mo, hindi lang nakakaapekto sa loob mo. Nakakaapekto ito sa kung paano nagre-reply ang mundo sa iyo or kung paano umaayos yung reality para sa iyo. Number 3, ang principle of creation. Sa maraming spiritual na tradition, may paniwala na ang mga tao, ginawa tayo na may kakayahang mag-create din. Na yung sinasabi mo, yung salita, yung iniisip mo, and then your beliefs,
ay may power na gumawa ng truth mo or gumawa ng reality mo. Sa simula, sa salita. Alam naman natin si God, di ba? Through His Word, ginawa niya yung mundo. Nag-start yan sa salita. Hindi ito symbol na pagsasalita lang. Ito ay isang prinsipyo na nasa loob ng mundo na. Ang ating mga iniisip, ang ating mga salita, ang ating mga beliefs ay nagsisilbing blueprint sa reality natin. At kapag binago mo yung blueprint, dahan-dahan nagbabago yung reality mo. Kaya yung rewiring ng utak mo, ito ay hindi lang psychological exercise. Ito ay spiritual na gawain. Ito ay pakikipagtulungan sa pinakamataas na antas ng iyong pagkatao or your higher self, connection with your higher self, para lumikha ng buhay na para sa iyo or to create a good life for you na nasa heart mo, nasa puso mo, mula pa nung simula. Kaya sa process ng rewiring, hindi lang dapat mag-isip ka ng bago. Kailangan mong mag-pray, kailangan mong magpasalamat, at higit sa lahat, ito yung pinaka-importante, kailangan mong maniwala na may mas mataas sa kamay na tumutulong sa'yo or there's a higher power really na hindi natin nakikita na tumutulong sa'yo na gusto kang ring makita na maabot yung dream life mo. Kasi oo, ang science ay nag-e-explain kung paano nagbabago ang utak, pero ang spirituality nagpapaliwanag kung para saan nagbabago ang utak. Para maisagawa mo ang layunin mo na pinanganak ka dito, para maihatid mo ang iyong contribution mo sa mundong nangangailangan ng eksakto kung sino ka. Ngayon, paano natin sisirain ang limiting beliefs mo? Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong process ng pagsira ng limiting beliefs at pagtatayo ng mga bagong beliefs sa sarili mo. Nasusuportahan ng neuroscience at spirituality. Step 1, you have to find the limiting belief or hanapin mo yung limiting belief. Hindi mo masisira ang hindi mo pa nakikita. Kaya ang unang hakbang ay ilagay mo o ilabas mo muna to sa surface, yung mga limiting beliefs na nakatago sa loob mo. Paano mo to gagawin? Umupo ka sa isang tahimik na lugar, kumuha ka ng paper and then ng pen. Sagutin mo tong mga tanong na to ng totoo na walang self-editing and you have to really be honest with yourself. Ano ang iniisip ko tungkol sa pera? Ano ang iniisip ko tungkol sa success? Ano ang iniisip ko tungkol sa aking sariling capability or kakayahan? Ano ang iniisip ko tungkol sa love? Ano ang iniisip ko tungkol sa kung ano ang dapat ba akong magandang buhay or what is the life that I really deserve? Sulat mo lahat ng dumadating. Don't hold back. Kahit hindi ka comfortable, kahit magulat ka sa iyong mga sariling sagot, isulat mo lang siya. At hanapin mo yung mga sentences na nagsisimula sa hindi ko kaya. Palagi akong never na nangyari. Dapat lang na ganun talaga ako eh. Yan yung mga limiting beliefs mo. Nakuha mo sila, nakilala mo sila. Ngayon, punta na tayo sa second step. Ask yourself, saan ba nanggagaling ito? Kasi sa bawat limiting belief na nakita mo, itanong mo sa iyong sarili, kailan ko unang narinig to? Sino ang nagsabi nito sa akin? Anong nangyari sa akin na nagpalakas nitong belief na to? Hayaan mong lumabas yung mga memories mo, yung mga painful, yung mga alaala mo. Hindi para sirain ng iba. Hindi para magalit ka sa kanila. Para lang makita mo na ang paniniwala mo na to ay may
pinagmulan. May date or kung kailan siya nag-start. May sandali ito na hindi pa siya nandun. May momento kung kailan siya nagsimula. At kapag namalayan mo na may simula siya, namamalayan mo rin na kaya rin siyang magkaroon ng ending. Step number 3. Harapin mo yung paniniwala mo sa harap ng katotohanan. Ito yung proseso na hiniram ko mula sa gawain or sa mga works ni Byron Katie. At sa prinsipyo ng cognitive behavioral therapy, sa bawat limiting belief, itanong mo ang 3 tanong. Unang-una, totoo ba yun? Huwag kang sumagot agad. Sagutin mo siya ng talagang honestly. Sigurado ba akong totoo ito? Pag-isipan mo. Meron bang ebidensya na kontra dun? Meron bang moments in my life na napatunayan mong mali yung paniniwala na yon? Sino ako nung wala pa yung mga paniniwalang ito? Perfect example, kung ikaw masayahin kang bata dati, pero merong isang lalaking nangupal sa'yo or isang taong nangupal sa'yo and then made you start na hindi maging masayahin and made you defend yourself, hanapin mo. Diba? Isipin mo siya. Kung bukas mo lang, malilimutan ang limiting belief na ito. Anong uri ng tao ka? Anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Yung 3 tanong na yon, kapag sineryoso mo siya, nagsisimulang malusaw yung mga paniniwala na akala mo permanenteng truth mo na. Step number 4, putulin mo na yung mga pinag-uugatan ng mga yan sa pamamagitan ng forgiveness. Meaning, patawarin mo na sila. Ito yung bahagi na madalas nilalaktawan ng bawat tao. Pero, ito yung isa sa pinaka-critical kasi maraming limiting beliefs na nakaugnay sa mga taong nakasakit sa atin. At hanggang hindi tayo nagpapatawad, ang koneksyon sa sakit ay nagsistay. Ang pagpapatawad, hindi ito para sa tao na nanakit sa'yo. Ito ay para sa'yo. Kasi ang hindi pagpapatawad, parang hawak mo yung mainit na bato. Habang naghihintay kang ihagis ito sa iba, ikaw ang nasasaktan. Ang pagpapatawad ay yung pagbitaw mo na dun sa bato. Hindi kasunduan na tama ang ginawa nila, kundi ang pagpili mo na hindi hayaan na ang kanilang aksyon o yung ginawa nila sa'yo ay patuloy pang kumokontrol sa buhay mo ngayon. Don't wait. Forgive now because it's going to be easier for you. Step 5, palitan mo na yung bagong paniniwala ng may malakas na emotions. Ngayon, para sa bawat limiting belief na nakikita at tinahamon mo, gumawa ka ng kapalit na paniniwala. Hindi basta kabaligtaran, kundi isang paniniwala na tunay na nararamdaman mo bilang posible. Like, I am not enough. Hindi lang basta palitan mo ng sapat ako. Magsimula ka sa mas kaya mong paniwalaan. Start small. Tingnan mo na patuloy akong nag-i-improve at sapat na ako para sa kung nasan ako ngayon. Baby steps. Hindi lang para sa akin ang tagumpay. Palitan mo nang ang tagumpay ay natural na resulta ng mga tamang desisyon na ginagawa ko araw-araw. Mabibigo lang din naman ako eh. Palitan mo na to ng sa bawat takbang ko, tama man o mali, na nagdadala sa akin sa mas malapit sa gusto ko. Isulat mo na yung bagong beliefs mo. And then sabihin mo to ng malakas. At habang sinasabi mo, hayaan mong maramdaman mo na posible to. Yung kahit maliit na pakiramdam na baka nga pwede, yun yung simula ng bago mong neural pathways. Step number 6, ito yung repetition. Ulitin mo ng araw-araw sa tamang oras. Mas maganda, okay? Pinaka-receptive nga again pagkagising mo and bago ka matulog. Kaya gawin mo to. Pagkagising mo,
Bago mo hawakan ng phone, umupo ka muna, mag-meditate ka. Isara mo yung mata at ulitin mo sa sarili mo yung bago mong beliefs. Nang may emotion, nang may belief, yung may paniniwala. I-feel mo bawat yung emotion na ganun ka na, bagong tao ka na, ano yung feeling. Gawin mo to ng 3 minutes hanggang 5 minutes. Sa gabi, bago ka matulog, ulitin mo ulit tong cycle na to. Actually ako, what I do bago matulog, I think of 3 things na nangyari ngayong araw that I'm really, really thankful for. At habang inuulit mo to, i-visualize mo yung buhay na darating na kapag totoo na yung bagong beliefs mo, paulit-ulit araw-araw, hanggang sa isang umaga, hindi mo na kailangang pilitin yung bagong beliefs mo. Darating na siya ng natural. Kasi siya ang highway ng iyong utak. Diba? Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-magandang part nito. Kapag nagsimula kang i-rewire yung utak mo, kapag nagsimula mong palitan yung limiting beliefs mo, anong mangyayari? Paano niya ginagawa ang dream life? Una, kailangan nating maging malinaw kung ano ang dream life mo. Hindi yung abstract, hindi yung vague, hindi yung gusto ko lang maging masaya. Dapat make it concrete. Make it a concrete picture. Kunin mo yung papel, sagutin mo tong mga sasabihin ko. Kung walang hadlang, kung siguradong magtatagumpay, kung walang akong kailangang patunayan sa sino man, anong itsura ng aking buhay sa loob ng 5 years? Sulat mo yung sagot. Lahat ng aspects ilagay mo doon. Ang trabaho o negosyo, ang relationship mo, ang health mo, ang spirituality mo, ang financial mo na kalagayan, ang contribution mo sa mundo. Isulat mo lahat to ng detailed. At habang isinusulat mo, hayaan mo maramdaman mo yung excitement, yung saya, yung gratitude na parang nangyayari na to. Kasi yung pakiramdam na yun ang signal sa utak mo na totoo to. Yun yung nagseset ng direction sa reticular activating system or RAS ng utak natin para simulan makita ang mga opportunities na hindi mo dati napapansin. Pangalawa, kailangan mong kumilos ng aligned sa dream life mo. Ito yung part na hindi laging sinasabi sa mga manifestation content. Ang pag-iisip at pag-visualize kailangan sila. Pero kailangan mo din ng aksyon. Huwag ka magstay sa kwarto mo. Hindi kahit anong aksyon. Aksyon na aligned sa version ng sarili mo na may dream life na. You have to become it now. Tanungin mo yung sarili mo bawat umaga, anong gagawin ng taong may dream life na sa araw na ito? Kung ikaw na yung future self mo, anong gagawin mo? And then gawin mo na yon. Kahit maliit lang, kahit hindi pa perfect. Kasi sa bawat action na naaayon sa dream life mo, nagpapatibay ito ng bagong neural pathway sa utak mo. Nagpapatunay sa utak mo na ikaw ang taong may dream life na. Pangatlo, kailangan mong protektahan ng bagong paniniwala mo. Kasi sa panahon ng rewiring, ang lumang paniniwala ay sinusubukan pang bumalik. Mga tao sa paligid mo, yung mga maaaring magsabi ng mga bagay na nagpapahina sa iyong bagong paniniwala. May mga pangyayari or maaaring mangyari na mukhang nagpapatunay ng lumang limiting belief mo. Sa mga panahon na yon, tandaan mo ang principle ng neuroplasticity, ang utak mo ay nagbabago. At kung ano ang pinauulit-ulit mong ginagamit or repetition, kaya sa oras na itetest ka ng mga lumang beliefs mo, ito yung pagkakataon na kailangan palakasin mo yung new beliefs mo. Sabihin mo sa sarili mo, nakikita ko na to, i-acknowledge mo yung lumang pattern na nakikita mo. Pero pumili ka na ng bagong daan eh. And nagtitiwala ka dun sa process because you are becoming. Bawat beses or instance na pipiliin mo ang bago sa harap ng mga challenges na to, isang malaking steps to na nangyayari sa rewiring ng utak mo. So ituloy mo lang, don't lose hope. Number 4, kailangan mong pasalamatan ng maaga. Ito yung pinaka-powerful na accelerator ng paglikha ng dream life mo. Pasalamatan mo na ngayon as if nangyari na yung buhay mo.
na gusto mong mangyari. Yung hindi fake. Yung kahit hindi pa nangyayari, huwag mong paniwalaan yung reality mo, outside reality. Pero kahit hindi pa nangyayari, pinipili mo na maging grateful na para bang nangyayari na. Kasi naniniwala kang palating na siya. Kumbaga in-order mo na sa Shopee, hinihintay mo na lang i-deliver sa'yo. At yung pasasalamat bago pa man dumating, ito yung pinakamalinaw na signal na may papadala mo kay God sa universe na ready ka na bukas ka na tatanggapin mo na. Totoo akong sasabihin na ang proseso ng rewiring ay hindi palaging madali. At kung gusto kong ihanda ka sa mga challenges na maranasan mo para kapag dumating sila, hindi ka masusurprise. Ang unang challenge na mangyayari sa'yo, yung lumang pattern mo babalik. Sa simula ng rewiring, palaging babalik yung lumang pattern mo. Tandaan mo yan. At kapag nangyari to, natural na mararamdaman mo na hindi gumagana yung ginagawa mo. Pero hindi totoo yun. Ang pagbabalik ng lumang pattern, bahagi siya ng process. Ito yung utak mo na sinusubukan kung seryoso ka ba o hindi. Test lang yan. At sa tamang reply ay hindi pag-give up. 'Di ba? Yung ang tamang ang pag-action diyan is pagpili mo ng bago kahit pabalik-balik yung luma. Just stay on your path. Bawat beses na pipiliin mo yung mga bago mong beliefs, lumalala or lumalaki na yung mga bagong neural pathways mo. Second, the challenges. Ito yung mga tao sa paligid mo, yung mga marites dyan, yung mga hindi sumusuporta, mga basher mo, mga haters mo. Kapag nagsisimula kang magbago, hindi lahat kasi magiging masaya para sa'yo. Kasi yung pagbabago mo, nagpapakita sa kanila sa sariling limitasyon nila. Reflection nila yan. At ang ilang tao, imbis na mang-inspire, susubukan kang ibalik sa dati. Protektahan mo yung sarili mo. Hindi ibig sabihin itapon ang mga tao. Ibig sabihin maging maingat ka so kung kanino mo sinishare yung mga new beliefs mo. Lalo na sa simula. Na marupok pa yung bago mong marupok pa yung mga bago mong beliefs. Third challenge, yung walang resulta na agad-agad. Kasi ang rewiring ng utak, hindi nangyayari yan ng isang gabi. So you have to be kind to yourself and give yourself a break. Kasi baka dumating ang panahon ng pakiramdam mo, nagtatrabaho ka ng husto pero wala pa rin nakikitang pagbabago sa labas. Sa panahon na yon, tandaan mo ang prinsipyo ng halaman. Hindi mo nakikita ang paglago sa ilalim ng lupa. Pero nangyayari yon. At sa tamang oras, lalabas yung punla niya or yung tanim. Huwag baguhin yung seed bago pa man ito lumabas. Sa akin, magpatuloy, magtiwala, at just be mindful in the process. 'Di ba? At ang yun yung reward mo, yung process, yun yung reward mo, nagbabago ka. Ako, share ko sa inyo isa sa mga pinakamahalaga sa akin na bagay na natutunan ko sa buhay ko. Sa loob ng maraming taon, meron akong isang limiting belief na napakaugat na hindi ko nakikita ng maraming taon. Ang paniniwala na yun is para maging mahalaga, kailangan ka laging magbigay. Kailangan ka laging gumawa. Kailangan ka laging maging kapaki-pakinabang sa iba. Sa labas, parang magandang paniwala yun, di ba? Parang nakakaagad ng loob. Pero sa loob, ang pinagmumula nun is fear. Kasi takot akong pag hindi ko binigay ang lahat, aalis ang mga tao. They will leave me anyway. Iiwan nila ako. Kaya pag nagbibigay ako, hindi mula sa kasaganaan, kundi galing sa proving na energy. At ang resulta, napagod ako, resentment ang naramdaman ko, pakiramdam ko, kinuha na ng lahat. Kahit hindi naman, nung nagsisimula akong nag-meditate, nung nagsisimula akong makinig sa loob ko, doon ko narinig yung truth na hindi mo kailangang pagkitaan ng iyong pagkatao. You are enough. Bago pa man ikaw gumawa ng kahit na ano, you deserve everything. Yun yung bago kong paniwala na kinailangan kong i-rewire. Hindi kasi siya madali. Kasi napakatagal na nung lumang pattern na yun ever since I was a kid.
Pero araw-araw sa umaga, paulit-ulit kong sinasabi, I matter. Kahit wala akong ginagawa. Karapat-dapat ako sa pagmamahal. I'm worthy of love. Hindi dahil sa nagbibigay ako, kundi dahil tao ako. At dahan-dahan, nagsisimulang magbago ang lahat. Nagsisimula akong magbigay mula sa saya, imbis na galing sa takot. Nagsimula akong magtakda ng mga boundaries ko nang walang guilt. Nagsimula akong magtiwala na ang mga totoong taong nagmamahal sa akin, hindi sila aalis. Na kahit minsan hindi ako makapagbigay, andyan pa rin sila. Yan ang kapangyarihan ng rewiring. Hindi lang para pagbabago ng isip mo, pagbabago kung sino ka, at kapag nagbago ka kung sino ka, nagbabago ang lahat ng lumalabas mula sa'yo at lahat ng lumapit sa'yo. Ngayon bumalik tayo sa simula. May isang boses sa loob mo na palagi nagsasalita at sa buong episode na to natutunan mo kung paano marinig ng malinaw ang boses na yon. At kung paano ito palitan ng boses na nagdadala sa'yo sa buhay na tunay mong gusto. Ngayon, gusto kong mag-iwan ng isang katotohanan sa'yo. Ang dream life mo, hindi ito imposible. Hindi ito para lang sa ibang tao. Hindi ito nangangailangan ng swerte. Hindi ito nangangailangan ng perfect na start. Nangangailangan lang ito ng isang bagay. Ang pagpili mo. Na ang kwento na matagal mong pinaniniwalaan tungkol sa sarili mo ay hindi na ang huling salita. Na meron ka pang karapatang magsulat ng bagong chapter sa buhay mo na ang utak mo, ang iyong pinakamakapangyarihang tool ay nasa iyong kamay. At si God, ang universe, ang pinakamataas na kapangyarihan na naniniwala ka ay kasama mo sa process na to. Hindi ka mag-isa sa rewiring. May mga higher powers na tumutulong sa bawat bagong paniniwala at pinipili mong paniwalaan. Sa bawat bagong pag-iisip, may grasya na tumutulong sa pagtayo ng bagong neural pathway mo. Sa bawat pagpapatawad, may kakalayaang spiritual na nagbubukas ng bagong possibilities. Sa bawat pagkilos na naayon sa dream life mo, may malaking kamay na gumagabay ng landas, kaya gawin mo to. Simula ngayon, simula ng araw na to, hanapin mo ang isang limiting belief. Yung isa lang muna na magsisimula kang harapin to. Isulat mo yung mga bagong beliefs mo, sabihin mo ng malakas, mararamdaman mo to, ulitin mo bukas. At sa loob ng 30 days, I promise you, mapapansin mo na yung pagbabago. Ako si Tio Bry, ito ang Do You Think Podcast, at kung tumama sa iyo tong episode mo na to, ishare mo sa isang taong alam mong nakikipaglaban sa kanyang sariling limiting beliefs ngayon. Mag-subscribe, mag-like, at sa mga comments, gusto kong marinig mo. Ano ang isang limiting belief mo na handa mong basagin ngayon? I-type mo sa comments, i-declare mo. Kasi minsan, ang simpleng pag-declare ay simula ng pagpapalalim sa changes na mangyayari sa'yo. Hanggang sa susunod, always remember, hindi ka boses na nagsasabi na hindi ka enough. Ikaw ang taong may kapangyarihang piliin kung aling boses ang papakinggan mo. At ngayon, alam mo na kung ano yung boses na yun.